Muli na namang nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon, kaya ang mga otoridad ay nakaalerto sa posibleng mas malakas na pagputok ng nasabing bulkan. Hinahanda na rin daw ang pagtatayo ng permanent evacuation sites. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Kita sa video na ito ang malakas na buga ng usok at asupre mula sa Bulkan Canlaon. Ayon sa Office of Civil Defense, isa ito sa dalawang naitalang ash emission mula sa bulkan ngayong araw. Ayon kay OCD Western Visayas Director Raul Fernandez, bagamat hindi gaanong kalakas ang naging epekto ng ash emission sa mga residente, todo handa pa rin sila sa posibleng mas malakas na pagputok ng bulkan. Hahanapan naman natin ng area for their permanent relocation area naman. Relocation naman yung nasa loob sa loob ng 4 kilometer. So yun naman ang focus ng ating National Task Force to ensure na kapag every time na puputok si Canlaon, may pagdadalhan na tayo kagad ng mga tao. Hindi tayo gagamit ng mga school facilities for the IDPs. Ani Fernandez, inaantabayanan na rin nila ang magiging direktiba ng national government matapos pulungin kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Canlaon Task Force. Kanila na rin daw inaayos ang pagtatayo ng permanenteng evacuation site para sa mga malapit sa 6-kilometer extended danger zone ng bulkan. Kasama sa mga inaayos ang ventilasyon sa mga evacuation centers sa harap ng nalalapit na summer season. Iniikutan nila lahat ng ating evacuation center to ensure na properly ventilated yung ating mga camps, Kasi kumisan yung mga natin nagsasampay sila ng mga kanilang damit mismo sa mga bintana. So, pinapatanggal natin 'yan. Batay sa datos ng DSWD, lampas 12,000 pamilya o halos 50,000 katao ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Lampas 100 milyong pisong halaga na rin ng ayuda ang naipamahagi na sa mga apektadong residente. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.